Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Commission on Election or COMELEC upang magkomento kaugnay sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense ang labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Si Margot Gonzales magbabalita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na ipinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon. Mariing tinutulan ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang pulisiya. Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napag-alaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC laban sa Gabriela party list dahil sa ebidensya na ang party list ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng CPP-NPA-NDF na isang teroristang grupo. Naghain din ang task force ng DICO case laban sa Kabataan party list dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga estudyante. Samantala, inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang COMELEC na magsumite ng komento sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC. Meron lamang 10 araw ang poll body para makapagpaliwanag sa kataas-asang hukuman. Gayunman ayon sa COMELEC, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang SOLGEN ay magsisilbing abogado ng NTF-ELCAC. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde-defend sa komisyon. Pero since dito 2 ahensya ng pamahalaan ang involved at ang nakita naming abogado ay ang Solicitor General, so siyempre walang choice ang COMELEC kung hindi po i-defend ang sarili nila laban do sa petition na final po sa amin, and therefore yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaaring hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend itself by our law department. Tumanggi naman ang COMELEC chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang sa Korte Suprema nila ilahad ang kanilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon niya siguro. Nagpapasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on, tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging o kaya naman baka may mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreadth ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa isang organisasyon, tao, grupo pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng komisyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng COMELEC sa pag-aksyon sa disqualification case ng Kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzales, SMNI News.